Ngunit di lamang BCI ang dapat sisihin sa nangyari sa minahan sa Itogon. Yung implementor kasi, gobyerno eh. Bakit hindi nila fully implement yung processes? Halimbawa, yung open pit na yun, kasi on the process at the year 2003, na-replenish na lahat yun. Tapos ngayon, walang nangyari. Pagkatapos minahin ng ginto, nakabaling naman ngayon ang interes ng kumpanya sa tubig. Pupunta na tayo sa ngayon, sa Mohawk. Yung source na kung saan galing yung mga pipes na to. Yung tinutuntungan ko to, yung mga pipes ng Benguet Core. Dati open yan na tunnel. Pagpunta nila ng malalim, na-touch nila yung water table, kaya nag-sink yung tubig, lumabas. Kumuha sila ng sample, potable. Yung ginawa nila, in-applyan ng water rights para sa kanila na yun. Gumawa nilang ng piping. Mahalaga sa mga taga-Benguet ang tubig. Ito'y di lang ginagamit sa pagsaka, kundi pati sa pagproseso ng nava na nakukuha ng mga small-scale miner. Nung una, na mag-burmill ang tao dito, ang ginagamit nila na magpaandar ng burmill ay tubig. Pero dumaan ang mga panahon o taon, lumiit na ang tubig sa ilog. Yung dahil sa underground operation, yan ang unang opsyon ng kumpanya o yung minas. Kaya na-target nila yung water table, kaya bumaba ang tubig. Dati-rati kasi, nagtatanim kami ng palay. Pero sa ngayon, dahil nga sa lumiit ang tubig sa ilog, hindi na kami nakakuha ng palay. Nagbebenta na ngayon ng mineral water ang BCI. Balak din itong angkinin ng mga ilog at sapa ng Itogon na panggagalingan ng tubig na ibebenta sa Baguio. Plano daw gawing imbakan ng tubig o reservoir ang open pit mine. Kinuha nga nila yung livelihood ng mga from Luacan, yung mga small scale mining. Tapos kukunin na naman nila yung source of water. Paano kami mabubuhay pag ganyan na? Mapagpasya ang kumpanya sa buhay ng mga mamamayan dahil pag-aari nito ang kalakhan ng lupa at yamang mineral ng Itogon. Dahil dito, ang tribo naman ay naagawan ng pagkakataon at karapatang mamuhay ng disente sa kanilang lupang dinuno. Marami silang plano pero sa ngayon wala silang ginagawa. Halimbawa, gawing water storage ng Baguio for business. O kaya subdivision, o kaya golf course. Hanggang ngayon wala pa rin. Yung term ni Mayor Dumogan ng Baguio, may proposal sila nun na nalabas sa Baguio Daily Inquirer na gagawing landfill to ng Baguio City, hindi ng Municipality of Itogon. Siguro mag-focus kami dyan. Bakit? Hindi basurahan yung lugar namin. Dalawa na lang ngayon ang malalaking kumpanyang nagmimina sa Cordillera. Ang Lepanto Mine sa Mangkayan at ang Philex Mine sa Tuba. Iba yung pagmimina ang nagaganap sa dalawang lugar na ito. Ito ang tunnel ng Lepanto. Mistulang mga kalye sa ilalim ng lupa. Marami at malalim ang mga tunnel ng Lepanto at balak pa itong dagdagan. So now we have 5 levels, and we are going to drive more about 3 more levels. Noong 1996, nadiskubre ng kumpanya ang isang malaking gold deposit na tinawag na Victoria Ore. You can see it that there's a diamond drill hole that we have drilled. And we are going to follow this diamond drill hole to look for the ore that we have hit further inside. Lumaki ang kita ng Lepanto noong 1997.
Ito ang pinakamalaking ganansyang itinala ng kumpanya sa higit na 6 na dekada nitong pagmimina sa Mangkaya. Yan. Itong kwan na ito, na-crush na ito, this crush underground. Mayroon kaming jaw crusher na kwan doon sa underground. Yung mga 12 inch and above na sizes na ore, na rock, ma-crush yan hanggang maging 4 inch ang maximum size. Ginagamit namin ang weightometer. I-register yan ng tonnage per hour. Ang capacity itong planta nito, 2,400 to 2,800 tons per day sa ngayon. Pero may balak ang kumpanya na magiging 3,000 per day. Nakulikta na yung mga gold dust na yan, i-dry namin yan. Pag na-dry na yan, saka kukunin siyempre ng timbang at dadalhin sa gold refinery room for further processing. Noong September 2001, halos 16,000 onsa ng ginto ang nakuha ng Lepanto, pinakamataas sa kasaysayan ng kumpanya. Walang tigil ang pag-unlad ng teknolohiyang ginagamit ng Lepanto sa pagmina ng tanso at ginto. With the present, our present operation, foresee that the mine will last maybe 20 to 30 years. Maaaring aabot pa ng 30 taon ang operasyon ng Lepanto sa Victoria Ore. May pangako ang kumpanya na di pababayaang nakatiwangwang ang mga tanong. The kind of mining method that we use is a cut and fill, which means that the voids that were created by our mining structure is being filled. Tuloy-tuloyan. Like you cannot mine unless you fill. That's the reason why we call it cut and fill. And before we abandon the area, no void is left. Fill. Gaya ng Lepanto, ang Philex Mines ay gumagawa din ng malalaking butas na nagmimistulang kuweba sa ilalim ng lupa. Block caving ang tawag sa pamamaraang ito. Isang malawakang pagmimina na gumagamit ng malalaking makinarya. Sa block caving, pinapasabog ang itaas ng mga underground tunnel para pabagsakin ng lava. Matapos nito, malalaking makina ang sumasandok sa bato at lupa. Mga dynamite ito. Iba't ibang klaseng dynamite ito. Trimex, Magnum 3151, Islari.